Marami pa rin sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban, Leyte ang nagtitiis sa mga temporary shelter at ayon sa Office of the Presidential Advisor on Recovery and Rehabilitation, may kabagalan man ang rehabilitasyon, mabuti na raw ito kaysa mapunta sa katiwalian ng perang pangtulong sa ating mga kababayan. Balita hatid ni Cara David. Eksaktong 6 na buwan mula nang halos mabura ang malaking bahagi ng Eastern Visayas dahil sa malalakas na hangin, ulan at along dala ng Super Typhoon Yolanda. Ngayon, sa mga temporary shelter pa rin sumisilong ang mga binagyo sa Tacloban, Leyte. Ang ilang bahay walang kisame, walang supply ng tubig, kaya maraming bata ang nagkakasakit. Sana hindi pa rin nila kami malimutan kasi marami pa dito ang nagkukulang na mas mahirap na simula sa pinanggalingan namin doon. Dahil maraming ospital din ang nasira, ang ilang ina sa mga makeshift lying-in clinic na lang nanganganak. Kulang na kulang ang mga makeshift lying-in clinic kaya halos dumoble ang maternal deaths sa rehiyon, ayon sa international NGO na Save the Children. Out of 2,000 health services that were destroyed, only about 1,000 are back up and running. Ang nais ng mga taga-Tacloban mapabilis ang pagsasaayos ng kanilang buhay. Pero sabi ng Office of the Presidential Advisor on Recovery and Rehabilitation o PAR, bagamat mabagal nga ang rehabilitation efforts sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda, di naman daw tamang sabihing walang nagawa ang gobyerno. Ang rehabilitasyon ng mga sinalanta ng tsunami sa Banda Aceh, Indonesia noong 2004, inabot ng 8 taon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang rehabilitation efforts sa mga nilindol sa Haiti noon pang 2010. Gayon din sa mga sinalanta ng lindol at tsunami sa Japan noong 2011. Sabi ngayon ng tagapagsalita ng PAR, mas mabuti na raw na mabagal at sigurado kesa magmadali at mapunta sa tiwali ang pera ng bayan. Even a lot of experts say with the scale of the damage sa Yolanda, it's gonna take at least 4 years to achieve rehabilitation, 4 to 6 years. May master plan din daw silang binubuo. Pero sa record ng PAR, ang grupo pa lang ni DPWH Secretary Rogelio Singson para sa infrastructure rehabilitation ang tanging kumpletong nakakapagsumite. So I hope hindi ako yung... Kasi nakakausap naman akong diretso ni Sec Ping. May ibang mga departamento na nakasumite na rin ng ulat sa kani-kanilang cluster head. Pero hindi pa kumpleto ang ulat ng mga cluster na pinamumunuan ni na Vice President Jejomar Binay para sa resettlement, Trade Secretary Gregory Domingo para sa livelihood, DSWD Secretary Dinky Suliman para sa social services, at ang cluster ni na Budget Secretary Butch Abad at NEDA Director General Arsenio Balisacan para sa support services. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Sabi pa ni Rehabilitation Czar Ping Lacson, may 2 cabinet member daw na tila di pinapansin ang kanyang tanggapan. Meron mga ilang na deadma. Paanong deadma? Parang walang pakialam. Hindi naman sila pinangalanan ni Lacson. Cara David, GMA News.